At kami ay nagkasama-sama, nagkatipon upang aming mapag-usapan at matalakay ang mga usapin para sa aming barangay. Hinihiling po namin ang inyong gabay upang ito ay maging mapayapa at hiling po namin na bigyan mo kami ng katalinuhan upang maunawaan namin ang bawat pag-uusapan. Nawa ay pagpalain mo ang bawat isa na nasa kalagitnaan ng bulwagan nito. Ito po ang aming hiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Pwede na po tayo po. Okay? Habang po sa ating lahat. Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating punong barangay para sa kanyang opening remarks. Kapitan Marcy P. Pascual. Para alam po natin kung ano naman po yung pangkailangan ng bawat tulog dito sa ating barangay. Kaya nga, ang tema ng ating barangay assembly, talakayan sa barangay, aktibong diskusyon ng pamayanan tungo sa pasigla at maunlad na bagong Pilipinas. Kaya sana po, tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po, nakikita niyo yung mga kasama ko dito, mag-report po sila kung ano man po yung committee hinahawalan po nila. Sila po i-discuss kung ano po yung committee hinahawalan nila para malaman nyo kung ano man po ang ginagawa o galaw ng ating mga magawa. Kaya kami po magpapasalamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming invitasyon. Kami po ay nagpadala ng sulat sa mga organisasyon. Mula-mula po sa Senior Citizen, PWO, Fortis, TODA, para alam po natin kung ano po yung mga kailangan at mangyayari sa susunod na taon. Kaya ibibigay ko na microphone sa ating MC para ipakilala naman po yung mga yung expenses, maintenance, at yung non-office expenses na paghahatian po dito sa 6 million plus. Yung 20% ng development fund, dito po rin magagaling. Yung 10% ng SK fund, pinakahiwalay na po, ay 689,394 pesos. At may 5% ng calamity fund, 344,000 kung kumulang. At ang 1% ng senior citizen na 68,939 pesos. At kung yung 100% ng LCTC, yung mga ginagawa po natin sa school, yung mga feeding program, yung mga anak natin, mga nag-aaral, at saka yung mga educational supplies, 64,929. So yung ibang report, at talakayin po ng ating barangay chairman kung saan napupunta yung ibang mga expenses. At dito naman po, sa ating pro, at yun pala yung ating komitibang na pro, para malaman po yun, hindi ko kasi i-discuss. Ang alam ko po ay pagsisiyasan na tinitignan kung maganda, kung naaayos,
na magamit ng tama ang ating mga budget. Ang budget natin, ang mga proposal na development, gaya ng mga infrastructure, ang mga, habang nagsasession kami, nilalatag namin yan. Nag-meeting kung quorum or majority, yung mga party project, yung mga dapat, yung pitong purok ay mabibigyan lahat. Hindi naman yung isa lang ang napapansin na purok. So, sinasagregate nila, lahat ng purok dapat meron yan project para hindi po napag-iwanan. So, sa ating po purok, ay nandun po sa ilang nila, may proposal budget, ay proposal project ako na binanggit kay Kap at sa Museo, yung continuation o yung kagugtong sa pagkapuli ng SK Chairman Period, na kahit kung may dugtong-dugtong hanggang sa pinakawakas para naman hindi po nagpuputik na doon. At ang pangalawa po, yung proposed na aking take up na project dito sa ilang-ilang, sa drainage canal, siguro dito po sa pagtanin ng Bautista at Limayo residence dahil mababa po yung, mas mataas po yung daan, mas mababa po yung lote. Kaya nakita ko po ng mga kasang bagyo, ulan-ulan, nagpuputik yung daanin nila doon, yung tugpang nila. So, ito lamang po siguro ang aking may hahandog sa araw na ito at God bless you po. Thank you. Siyempre, salamat po. Ipapasalamat po sa kay Barangay Kapitan Marcy Pascual, sa po ng ating mga konsero. Siyempre po sa aking Chief Danot, si Chief Neil Gawit, Deputy Editor Danot sa mga kasamahan po namin sa DIPA. Ngayon po, itatalakay po namin ay natin yung Barangay Ordinance number 3. Dahil yung number 1 and number 2 po ay may kasama po, yung number 1 po is yung sa kasulahan, tapos yung number 2 po is yung patitig na po sa harap ng school. Ngayon po, yung Barangay Ordinance number 3 po, nakapalog po dito ay yung Ordinance regulating the use of videoke machines within Barangay Dolores, Tarlac City. Ayun po, ang purpose po nito, ordinance is to regulate the use of videoke machines to promote peace, order, and harmony within the community while allowing residents to enjoy recreational activities. Yun. Ngayon po, may time limit po ang videoke machine. Ngayon po, siguro po, alam po natin ito, no? Weekdays. Weekdays po, Monday to Friday, pwede po mag-operate ang videoke ng 10 a.m. to 10 p.m. 10 a.m. to 10 p.m. po, sarado po yun. While weekends, and weekends, Sabado Linggo, saka holidays, 10 a.m. to 12 a.m. Oh, maliwanag na po siguro. Pag weekends, pwede po yung hanggang alas 12. Kasi wala na po pasok. Yeah. Ngayon po, sa mga nagmamayari naman po ng nagpaparenta ng mga videoke machines, kailangan meron po silang business permit na nagko-comply sa barangay regulations regarding noise levels and operating hours. At saka dapat po yung mga videoke machines po nila, meron po silang nakalagay dun sa mismong videoke. Ito medyo may sakit po tayo. Na yung time limit ng videoke is nakalagay po doon sa mismong videoke machines. Ngayon po, meron po tayong mga offense dito. First offense, siyempre, wawarningin po natin. Warningin po natin yung nag-videoke at saka yung mismong nagpaparent. Okay? Second offense, 500 pesos. Third offense, onwards, 1,000. Okay. And next po, yung Barangay Ordinance number 4. An ordinance regulating noise exhaust system within Barangay Dolores, Tarlac City. Yung mga bayi ngayong tambutso. Yeah. Alam na po siguro natin yung mga aftermarket, kaya yung mga alkal ng tambutso, no? Pag po kasi aftermarket po yung mga tambutso natin, pwede po yan eh. Kasi po nabibili po yan. Yung po mga zinc alkal, actually, ay, meron po yung, di ba, yung po mga sa motor show, na nakapanood na kayo ng motor show, yung mga bulat, may ingay, yung po pwede po yun, nasa show lang po yun. Pero mas ginamit nyo po sa main road, hindi po pwede yun. Yung kagandag na yung 6 billion. Malaking pera ng barangay. Ang ginagawa ng mga barangay official. Yun po, yun po namin. Una po, yung 55% doon sa budget ng barangay, yun po ang ginagamit natin pang honoraria. Honoraria o allowance ng mga nagawan, magkano ng barangay, doon po kinukuha sa 55%. Yun po ang sinabi ni Nagawa Barangay kanina. Siyempre, malaki. Pag pinikas-pikas ko yung pera, malaki. Milyon po yung pera. Kaya lang yung 55% na yun, 20 milyon sa 6 milyon. Kung marunong kayo mag-minus, doon sa piso, minus mo yung 55. Ilan na lang natitira? 45%. Diba? 40 centavos. Yung 40 centavos na yun, nandun yung 20%. Yung 20%, yun po ang nakikita ninyo, sinabi ng mga gawin po kanila, yung mga project sa kanya-kanyang tulong. Yun po ang 20%. Siguro, wala naman sa bulong na iniwan na tulong sa inyo, may nakikita kayong project kahit na konti-konti lang. Kasi yung 20%, kung piso, less 55, 45, less 20, ilan yung 20% doon sa konti lang yun, kung hati-hatiin mo sa anin na tulong.
Ito, sa pitong puro. Kung natin ko sa pitong puro. Yun, makikita naman ninyo, konti-konti lang yung parang kung saan pagong lagunatan. Basi-basit na, pero lumalong yan daw, malpas ko akin. Nilo, mas masalamat ang kanilang gawad at masalamat ako sa mga tama kong gawad ng mga project ng SK. O, biglang na lang po yung natitira. 15. Yung 5% doon, yun po ang ginagamit sa calamity. Pag may dumating na calamity, pag nag-declare, ang national o ang city, nag-declare na calamity, automatic po, gagamitin nyo. Kung hindi mag-declare ng calamity, ang city o national, hindi mo magagamit yung 5%. Ito, yung 1%. Yung 1% na pang senior citizen. Yung 1% ng pang senior citizen, yun po, nakita ninyo, doon sa diniscuss ni narinig ninyo, doon sa diniscuss ni Kagawad ni Manes kanina, magkano lang po yung ng senior. Kung tutusin po, yung pera po ng senior, hindi po buo sa senior yun. 50-50 sa PWD. 50-50. Kung piso, yung sa senior citizen, 50 lang sila. Ganun po ang budget ng senior citizen. Kaya ako po ay nandito para mayunawakan, malinaw na maano ng mga senior. Siguro, ilan po yung senior dito? Siguro marami, di ba? Isipin ninyo, kung yung sinabi ni Kagawad ni Banes kanina, 68,000. Ang laki, no? Kung 300 yung mga senior dito, ilang tigilan lang kayo? 200 pesos. Senior, ha? Pero alisin mo yung ng PWD. Anong magagawa ng senior? Anong magagawa ng pera ng senior? Wala. Yung tig-100 nyo siguro, tig-100 ng senior, bibili lang ng kape sa tindahan magkano. Kaya kung ang senior, makikipag-kooperasyon sa mga council para magamit natin ng maganda ang ating budget. Biluin mo yun. Siyempre, noong makarang eleksyon, maraming nangangako eh. Diba sabi nila, magbibigay ng screen o sa mga namatayan. Doon sa 100 piso ba, makakabili ka ng biscuit. Siguro, mabibili mo, ilang pakete lang na skyflakes, pero ilan ba yung nakikipaglangkay sa patay? Yun po ang ng senior citizen. Kaya kami sa council, hinihintay lang po namin kung ano yung magandang plano ng mga senior citizen para at least mabigay namin ng maakos. Tapos, sino ang presidente ng PWD dito? Yun po, sabi ko nga, doon sa 1%, may 5%, 0.5% ang PWD. Kung 60,000, yung budget ng senior citizen, yung 30, nasa PWD. Ganun po ang pagano ng budget. Hindi yung narinig ko, 60,000, ganun na, sa amin yan. Hindi ho ganun. Marami pong pupuntahan yun. Kaya alam kami sa council kung ano man po yung maitutulong namin sa mga senior. Kaya kung may ayuda, pinagtutulungan namin kung anong maganda para mabigyan lahat ng mga grocery o ano man yung mga senior citizen. Ganun po ang pag-budget doon sa budgeting. Para maliwanagin mo po yung kabarangay natin.